Okay, magandang araw sa inyo. So, guys, from our popular request, last 2022 pa itong request na ito or 2021. 7.4 naman tayo, no? Galing sa librong Elements of Mechanism. Okay, napaka-popular ng book na to dahil marami kang matututunan dito about sa pagde-design ng mga pyesa. Okay, so ngayon naka-portrait mode muna tayo kasi malaki yung kakaining space ng problem 7.4 sa vertical. So I'll suggest na i-rotate natin yung phone vertical. Saan man kayo nanonood. Okay. So 7.4 roller naman dito. Last time solve natin 7.3 point follower, no? Point follower. Dito naman 7.4 tayo. Let the axis of the roller in figure 7.10. Okay, 7.10, checkin natin. Medyo maliit yung screen natin ngayon. I-move ko na lang, no? Ito, figure 7.10. So, meron kang, ito yung roller follower natin. Ito yung camshaft. So, i-design natin ng cam. Okay? So, ito ang ine-expect natin magiging final answer niyan. So, para siyang point follower din. Pero dito, bibigyan natin ng slot itong roller. Ito yung pagdadaanan ng roller doon sa cam, no? So, yun yung parang i-design natin dito eh. Hindi kagaya sa point follower, nakapatong lang. Itong roller, lalagyan natin ng slot sa cam, no? So, yung buong diameter niyan. So, ganun pa rin. Babasahin mo lang isa-isa yan. Okay? Babasahin mo lang hanggang sa i-apply natin yung concept niyan dito sa 7.4. Ito naman is malayo dito sa figure na to dahil this is half lang to eh, no? Half lang, parang lost problem lang. Okay, dito is merong specific na angle o degree kung kailan aangat at bababa yung follower, no? Pero yung principle yun pa rin. Okay, so yun daw, no? When its lowest position be 2 inches above the axis of the camshaft. Okay, so ito yung axis ng camshaft natin. Okay. Okay, so 2 axis above daw, no? So ito yon 2 inches. Okay, 2 inches from the axis. Ito daw yung lowest point ng ating follower. Sabi sa 7.4. Ayan, no, lowest position. Next, the roller is 1 1/4 inch diameter. So, sa lowest point natin, nandoon yung roller. Of course, nakadikit yung roller dyan. So, dinurowing ko na siya para makatipid tayo sa time. So, from here, dun sa lowest point, up to this, diameter is 1 1/4. Tapos, kinuha ko na din yung radius niya. Kasi yung radius yung magiging ng ating roller, yun ang magiging point A natin, no? Point A. Or ito yung magiging center natin. Or parang point follower. Ito yon. Okay, so 1/4 inches is divided by 2. That will be 5/8. Okay, so sinukat ko na siya. Okay, then saan na tayo? Medyo mahirap lang ang position. Please bear with me na lang. Okay. Tapos, design a cam to raise the follower 1 1/2 inches. So, aangat yung follower natin ng 1 1/2 inches. So, ito yon. Ito na yon, 1 1/2 inches. So,
galing dito, of course, pareho lang naman to, no? Angat daw ng 1.5 inches. So, parang point follower yan. Aangat daw siya ng 1.5 inches hanggang dito. Okay? So, makakita tayo, lalaki yung cam dito sa bandang ilalim. Okay? Kasi pag umikot yung malaking cam, aangat ito. No? Ipupush up niya itong roller follower pataas. At importante to kasi almost roller follower talaga yung makikita mo sa mga makina. Okay. Ang sabi, so 1.5 inches yung iangat, no? With harmonic motion, yun ang bago rito. Kasi last time, dun sa 7.3, ano lang tayo, uniform retardation and uniform acceleration, uniform motion lang. Dito naman is harmonic motion. Mamaya babalikan natin yung harmonic motion na yan. Which cam turns 150 degrees. So, pag 150 degrees, okay, aangat yung ating follower pataas. So, itong point na to, lowest point natin, ito yung start ng paangat, no? 150. So, maka-expect kayo dito, lalaki yung ating cam dito, no? Palaki ng palaki yan. 150 degrees down. Okay, so kung ito ay 90, so bandang dito yung marireach na yung highest point. Hindi lang galaw-galaw ko lang yung camera natin. Ayan, so banda dito yan. 150. After daw, sabi sa problem, after ng 150, rest ng 60 degrees. So, naka-hold lang ng highest point, no, ng 1.5 inch rise, yung follower for 60 degrees. Thereafter ng 60 degrees, return to each original position during the remaining of 150. So, kung susumahin mo, 150 aangat, plus 60, 210, naka-hold lang. After na 60, plus 150, pababa. So, 210 plus 150, 360. So, after kung imaginein mo, after ng 150, itong pabalik, aangat kagad kasi 360 na yun eh. No? So ito yung ito yon, no? So, sabi daw, aangat siya, no? 150 hanggang dito. Tingin ko dito yung 150. Tapos, pag 60 degrees, hold na lang. Tapos, after ng 60, so total of 210 na yun. Tapos, 150, bababa ulit yung follower. So, liliit yung cam dito. Then, 210 plus 150, exactong 360 yan. No? So, pagdating dito, pagbaba nung ating cam, aangat kagad yan. Okay? So, i-check natin, no? Paano ba yun? So pasensya na kasi naka-portrait mode tayo. Okay. So, ngayon lang yan. First time ko maggawa ng portrait mode. Kasi actually, meron ng kodigo rito. Na-solve ko na siya na naka-landscape. Hindi aabot eh. No? Malaki yung sobra yung drawing. Lalagpas sa papel talaga. So, adjust ko na lang yung camera. Okay. So, ganun pa rin ang principle. Okay, gawan muna natin ulit ng pitch yung ating yun pa rin, procedure number 1. Di ba sa point follower, gagawa natin ng pitch ito. Yung ating roller. Yung point follower. At this point, yung radius niya, yung magiging parang point follower natin, no? Okay, ito na naman yung compass na mahirap gamitin. So, ayan siya. Okay, so yan ang ating pitch. Next, so, aangat daw siya ng 150. Okay? So, sabi daw, i-divide daw into equal parts yung 150.
Kasi yun ang gagawin nating division dyan. Katulad nung, kung naalala nyo ngayon, yung fundamental, no? So, 150, ano bang divisible ng 15, no? I think, ang pinakamaraming divisible na makukuha natin to equal parts is 5. Wala naman siguro mas mataas pa sa 5, no? Okay, so divide natin yung 150 is sa 5. Yung calculator natin. 150 divided by 5. So, divide natin into 30, no? Yung 150 degrees. Okay. So, gamit tayo ng compass. Ito medyo mahirap lang, no? Kasi yun nga, position ko nasa ilalim ko lang yung camera. Ayan. Medyo naharangan yung view ko. So, imagine nyo, no? Ano to, raw video to, guys, no? Pasensya na, i-pass forward nyo lang kung medyo natatagal lang kayo. Kasi on the spot ko talagang sinosolve to. So, every 30 daw nating hati hanggang sa ma-reach natin yung 150. Okay? So, 30. Pansin nyo guys, nung nag-upgrade na ako ng protractor kasi nung last time ang hirap gamitin. Pero gagamitin ko pa rin siya ulit ngayon. Kapag maliliit. 60. Sana tama yung pag-ano ko. 60. 90. Okay na tayo sa 90. 120. Tapos 150. Ayan guys. So hanggang dyan yung ating maximum, no? After daw ng 150, so 60 degrees, aangat ano rito, no? So so nasa maximum, i-hold niya yung 60 sa maximum dyan. Nandiyan yung maximum natin sa 150. Then, so 60, 210 na, no? $210. Hirap ng position ko guys, pasensya na. So ito yung 150 natin. So from 150, 30 to di ba? 180. So mag plus 30 na lang tayo. Okay. So 1, 2, 3. So ito yung 60. Naka-hold lang to ng pataas, no? Medyo mahirap talaga sa part ko. Okay. So ito yung 60 degrees, lagay natin dito. Ito yung ka 60 degrees niya, no? Tapos ito yung ka 150. Tapos after ng 60, dagulit tayo ng tig to 30. Pabalik ng 150. So 60. Fast forward nyo na lang guys. So skip nyo lang yung video. Medyo mahirap talaga. Tapos 90, 120. Or ito yung 90 kung sa 60 ka nagsimula, no? 120 plus 60. 150. Tapos 180 sakto yung pinakadulo na yun. Ayun, okay? Of course, makikita nyo parang symmetrical naman siya, di ba? So, idiretso na lang natin yan. Ang gagawin ko ngayon,
Hahabaan ko talaga. Sasagad ko yung haba niya. Okay, symmetrical naman siya guys no. Symmetrical. Yan, habaan ko siya kasi lalagpas mamaya dito yun. Ayan, no? Yan, medyo limited lang yung video natin pero kinokonek ko lang yung mga linya kanina. Symmetrical naman yan eh. Medyo parang duling nga lang pero yan mo na yan, maliit lang yan. Kaysa ulitin ko ulit eh. Magiging madungis na. Well, straight. Meron akong nakitang vlogger din na machine elements. Gamit naman yung computer. Mas maganda yun, no? Yung AutoCAD kasi eksakto yung yung mga sukat mo. Ako puro error ang nangyayari, lalo na may video pa. Okay, so na-divide na natin, no? So ito yung 150 natin. Okay, ito yung 60. Tapos of course 150 ulit dito. Okay, so next step ngayon. Okay. So simple harmonic motion, no? Yung last time, hinati lang natin yung rise ng equal parts. Okay? 1 kung ito 5, hatiin natin ng 5 to. No? Pero hindi ito yung katulad nung last problem na uniform. Simple harmonic to. Actually, kung susubukan mo yung uniform, yung ito is 1.5 inches, hatiin mo ng 5 yan, may maalanganin ka rin eh. Yan tingnan nyo yung calcio, di ba? Kasi 1.5 inches yung haba nito eh, yung rise eh. Di ba sabi yung rise daw, hatiin mo din yan. 2 equal pieces, kung ilan mo sa hinati, sa atin hinati natin ng 5. Kasi sasakto sa lang 150 divided by 5, no? Kung itry natin yung method na yun, hatiin natin yung 1.5 inches divided by 5. Maalangan ka rin eh. Di mo rin mahati eh. Kasi 310, no? Wala namang 10 dito sa ginagamit nating ruler. So, hindi rin talaga uubra, no? Kung may inches sana na may tig-10 yung hati eh. Pero wala, tig-12 to eh. 12.8, di ba? So, ano ba yung harmonic motion? Pag sinabing harmonic motion, okay, lagay ko na lang dito sa papel na to. And ito yung kodigo ko sa likod eh. So, no? Simple harmonic motion pa nga yun eh, no? So equal yung yung 'di ba pag ginarap mo siya, equal 'yon yung pagbalik mo yan, 'di ba? Simple harmonic motion yan. So same amplitude, same wavelength. So yan ang definition yan. So ang gagawin natin dito para mahati natin itong 150, no? Kung nakikita nyo, itong 150 ang up to this, hatiin natin sa 5 dito into equal parts. Papasukan natin ng principle ng graph na to. So kailangan guys solid yung foundation nyo sa geometry, no? Actually hinanap ko rin sa libro to, di ko rin makita. So it is geometry. Okay? So kung simple harmonic motion, hatiin natin ng 5 to. Yung isang
yung isang yung kalahati niya, no? Butong tawag niyan eh. So, nasa dulo ng dila ko. Actually, gabi na ngayon, medyo mapurol lang, antok na. Kasi ngayon nagre-recording eh pag pagtulog na yung mga tao, no? Dito lang nagre-recording. So, ganun ang gagawin natin. Iti-treat natin tong 150 since na 150 siya reasonable naman, hindi naman kasi 'di ba isang tawag dito, isang ganito is 180 yan, 'di ba? 180 degrees yan pag tinranslate mo sa rotational. So itong 150 iti-treat natin as one, no, isang harmonic motion eh. So pag harmonic, so mag-equal yan dito, no? Tapos hatiin natin ng 5 yan, no? Paano ba natin hatiin ng 5 yan? Eh di 150 divided by 5 kasi 5 yung cut natin eh. I mean 180, mali 180 pala, no? 180 divided by 5. Ayan, calculator. 180 divided by 5. 150 ng 150 serious. 180 nga isang rotation yan eh, no? Pasensya na, kakamali, gabi na. So, 36. Hatiin natin ng 36 yan. 36. Tapos, plus 36 ulit, no? Hatiin natin ng tigto 36. 72. 36. 72. Plus 36 ulit. Plus 108 plus 36 144 plus 36 180, o sakto. So from that nahati natin ng 5 yung itong buong 150 na to. So paano natin gagawin yan? Yun ang tanong. So, dito natin papasukan ng pag-aral natin ng high school. Kaya importante yung senior high, guys. Kasi yung mga fundamentals na yan, hindi na tinuturo sa college yan. Nasa new curriculum. No? So, i-apply natin ito dito ngayon. Ikakat natin to, no? Ikakat natin dito by using harmonic motion. I-apply lang natin yun. Kaya nga, importante to guys yung high school. Hindi katulad dati, nung old curriculum. Kasi ulitin mo din yung mga subject ng high school sa college. Ngayon, hindi mo na ulitin yung mga algebra, trigo, calculus. Pag-aapak mo, first year, differential calculus kagad. Okay. So, hanapin muna natin yung gitna nito ng 1.5 inches, no? Kasi doon natin itututok yung sentro, no? Yung parang ginawa natin dito, yung sentro niyan, di ba? Yung hati natin diyan. So 1.5 inches 1.5 inches divided by 5. So anong kalahati? Teka. Divided by 5 pala. Kaya nalito ako, divided by 2 pala, no? Sorry. Maganda tong nakukuha yung mga bloopers eh. Ayan. On the spot bloopers eh. So 3/4, no? So 3/4. Yun yung gitna niyan. Kasi doon natin nga itututok to eh. Principle lang ng harmonic motion. So, bilang tayo ng 3/4. Alisin ko muna itong libro. Nakaharang. Okay, no? So, hatiin natin sa gitna yung 1.5 inches. That is 3/4. So, pwede kayo mag-compass eh. Compass mo yung magkabila niyan. Tapos, yung intersection point, didiretso nyo. Kaso, magiging madungis na yung papel natin. So, 1.5 inches. Okay, simula dito, no? Yung rise. Ayan. So, that is, ano ba ulit yun? 3/4. So, 3/4, no? Saan nakikita nyo sa video? 3/4. 1, 2, 3.
So, ito yung kalahati niyan. Ito yung magiging sentro niyan. So, gawa lang tayo ng semicircle dito, guys. Ito naman yung compass na sa kapatid ko. Tagal lang itong compass na to. Ayan. Yung mahirap na compass gamitin eh. Yeah, ups, teka, medyo naduduling. Masyadong malambot pa rin eh. Okay. Oh, lumaki. Teka guys ha. Medyo, yun, teka. Bubuo din natin. Yun. Ito lang natin yung bilog guys. Ang hirap ng compass eh. Burahin ko lang, ayusin ko lang. So, pasensya na. Puro bloopers na si Sergius eh. Burahin muna natin to yan. So, ulitin natin. Kaya pala nagalaw, lumaki na yung butas eh. Yan, okay na yan. Tapos, i-apply natin yung hati natin, no? Yung hati na to, 36, 72. So, 180, diba? Kasi 180, hinati natin sa 5. So, ito, para maliit na lang. Okay. So, first is 36. Mahirap pala to guys. Teka. Iba yung guhit niya. Ang lalaki. Medyo lalap cream mukha ako nung kakaroon lang ng shadow. Basta yun lang, hatiin lang natin sa 5 tong 180. Ganun lang siya. Okay. So, una daw is 36, no? 180 divided by 5. 36. Dito kailangan accurate ka, guys. Yung sa aking compass, ang lalaki nung division eh. Yan, 36. Tapos isa, 36 plus 36, 72. So, mahirap sa posisyon ko. Medyo, yun nga, recovering pa yung kamay ko, nanginginig siya. Tama yung guhit ni Sergius. 72 plus 36 ulit, 108. 108. Wala yung camera, usog lang natin yan. Ganun lang yun, 108. Fast forward yun na lang guys. 36 plus 108, 144. Mali pala to. 98 lang to eh. Burahin ko lang. Taka ako nandito pa lang eh, no? Parang di pantay. Ito pala yung 108. 98 pala yun. Tapos 144. Kakaduling guys. Yan, no? Medyo malala yung guhit natin, no? Itututok natin dito sa ating semicircle na ginawa natin. Okay. Medyo malaki kasi yung compass, eh. I mean, protractor. So, ito yung 36, no?
So, importante to guys, geometry to. Wala sa libro to kasi inassume ng author na alam na to. Ayan, no? Yun. Tapos, nagawa natin, 72, ito siya. Paki-subscribe pala guys ha, kung natulungan ko kayo. Laking tulong to guys. Meron ng vlogger na gumawa nito eh. Sa akin na ano lang, sa papel. Ano lang to, hobby lang. Hindi naman to trabaho, ano. Gusto ko lang makatulong. Kasi hindi na ano eh. Yung mga engineers ngayon, hindi na marunong nito. Hindi marunong mag-design. Hanggang drafting na lang tayo eh. Ang designer sa foreigner. Mga Pinoy drafting na lang. So ayan. So na-divide natin yung itong 5 parts, no? So ang nangyari, itong 5 parts natin ng 151, 2, 3, 4, 5, dinivide natin dito. So ito yung isang simple harmonic motion, no? Yung isang cycle pala tawag doon. Cycle, no? Dinivide natin yung isang cycle ng 5. So ito siya. So okay. So next ay so para sa point follower na, no? Ito na yung magiging hati natin. So kuha tayo ng triangle, no? Para parallel siya. Perpendicular. Yan, no? Perpendicular. So yan, no? Dapat diretso, kaya dapat diretso yung triangle, katutok talaga dun sa edge, no? Kapantay. Ayan guys. Yun. Okay, tapos sensahan nyo na, no? Skip na lang. Pero seryoso yung issue ngayon sa engineering, mga engineers di mo na mag-design. Kasi ang board exam nakapokus sa ano, walang kakwenta-kwenta sa hindi. Ang board exam naka-focus sa walang kakwenta-kwenta. Dapat ang board exam ay design eh. Kasi engineering, di ba? Engineering is design. So, asan ang design? So ang board exam ng ME, di ko matatawag na mechanical engineering, eh. Mechanical lang. Kasi wala namang design. Di ba? Kaya hindi na ako nagre-renew ng lisensya eh. Ano lang to, hobby lang to, trip lang to. Makatulong lang ba? Mga tinuturo sa school, ano, wala. Mga calculator lang. Design, wala. Kamote. Kaya sa manufacture, wala may kitang Pilipinong makina eh. Puro Rones, ganyan. Ben Hill, Propac, ano pa. Na foreign machines. So, sumobra yung linya natin guys, no? Ayan. So, yung 180 lang yan. So, dito natin i-connect ito yung simple harmonic natin, no? One cycle. So, dito natin i-connect yung arc, no? Ng ating nung ating 150. Yan. So, okay, gawin na natin, guys. Malapit na tumatapos, guys. Okay, connect lang natin ito. Dito. Ayan. So, parang method ko lang last time, shortcut ko na siya, no? Hindi ko na didiretsuhin. Kasi magiging madungis nga. Imamark ko na lang siya. Ayan, no? Mark natin dito. Ito siya, no? Actually, ano lang naman din siya.
symmetrical na din, i-connect ko na dito rin sa kabila. Ayan, pareho lang naman, symmetrical lang naman yan. Diba? Na-analyze natin kanina, symmetrical siya. Ito yung simple harmonic. Diba? Alala yung nung high school, diba? Simple harmonic. Ibig sabihin, same amplitude, same yung cycle niya. Okay, pakita natin sa video yan. Rotate natin yung video. Yun. Sakto. Sakto yung ating bond paper, no? Scale nito 1:1, guys. Maganda yung libro kasi bond paper lang yung Pero yung iba, yung mga nag-PPM sa aking mga estudyante, sa plate ginawa. So mas maganda yung kasi mas makikita, no? Yung solution. Ayan, no? Dito natin connect. Okay, ito dito. Since parallel lang, symmetrical naman. Okay. Tapos yung huli. Ito yung pinakamalaki, no? Yung highest point, no? Yung 1.5 inch. Ayan. Ito yung 150 degrees. Ayan. Kukonect natin dyan. Alright. Let's go. Yun. Tapos sa 160, pwede natin diretso na lang naman to, guys, Kasi, naka rest naman yun. Gumalaw yun. Hindi na sa sumakto, no? Ano nangyari dito? Ayan. Yun. Ito yung 60 degrees. Yan. Wala naman pagbabago since rest yun no? Nakasagad lang. Tapos after ng 60, bababa ulit siya. Okay, next is kukonek ulit natin siya. Ito yung medyo challenging dito. More on technique na lang to Pero ako, ipiprehan ko na lang siya. So, madali na sa AutoCAD to no? Gagawa ka ng arc dyan. Okay. Burahin lang natin to. Kasi kapag gumawa ka ng kinonek mo to, dapat mukha siyang bilog siya pag binuo mo, no? So, okay, simulan na natin to. Makatulog na. So, tandaan nyo, ito yung point, ito yung gitna ng natin, roller, no? Ayun na lang. Saka isang kami lang gamit ko, ang hirap. Okay. Lang to. Pasensyahan nyo na si Sergio for educational purposes lang. So, yung mga intersection points na yan yung i-connect mo dyan. Okay. Freehand lang ako, one hand. Kasi yung kaliwang kamay ko, pinanghawak ko ng camera. Ayan. Okay. Tapos dito. Ganyan lang, sir. Tapos ganyan. Yun, okay. So, dito naman, tamang connect lang. Pababa na siya, paliit na. Ito yung 150, di ba? 150 pababa. Sakto siya, no? Okay, tapos, bababa na siya. Tapos doon sa base, sa lowest, yan. So guys, kung mapapansin nyo, kung point follower, medyo yan na rin yung solution no? Pero guys, ito, dito mo ipapatong yung dito mo, or hindi papatong kundi, ito yung gagawan mo ng guide, yung roller, no? So, gawa natin ng guide, guys. So, makikita nyo, no? Kahit common sense na lang to. Okay. So, yung sukat niyan, o yung radius ng roller natin, i-compass natin yan. No? Pansinin nyo, no? Parang alam natin yung gagawin, no? Kahit hindi natin basahin yung libro. Diba? So, yung size nito,
ng ating roller. So ito siya, di ba? Gagawa na natin to, guys. Teka, hirap. Magalaw. Fast forward nyo na lang, guys. O yan, sabihin na natin ito yung 1.5 inches, no? Ayan. So, ita-transpose natin dyan. Dun sa ginuhitan natin. Itututok mo yung point ng compass dun sa ating tinerace, no? Tapos, guguhitan mo lang yan. Ganyan lang, guys. The more the merrier. Okay? Yan, ganyan lang. Yan, guys, oh. Huwag mo nang babaguhin yung compass mo. Huwag mo nang babaguhin yan. Sana hindi nagalaw yung compass. Ayan, ano yan. Bubuin mo yan, guys. Bubuin mo. So, sana hindi magalaw yung compass natin, no? Yung pencil. Ayan. The more the merrier. Yung teacher namin dito noon, grabe. Kailangan na walang error, no? Sinusukat niya talaga eh. Matindi yun. Si Sir Edu man sa nalaglag. Si Sir Edu man sa yung teacher namin dito. Double siguro palagalo yung compass, di naman. Yun talagang magaling yun. Mga legendary na yun eh, no? Kami na rin pinagturuan, no? So, kilalang kilala na siya. Tanda na yun eh. Pero ngayon, yun nga lang, binawian na siya ng buhay ng pandemic. Okay, medyo yan, okay. So, struggling natin, hirap yung compass na to kasi parang pang bata lang to eh. Di ba? Pero ang dali lang, oh. Di ba nung parang pambata lang tong ano natin, guys. Itong subject, di ba? Compass lang. Di ba? Medyo nangangawit na ako, guys. Yan, sana. Teka, double check ko lang to kung pantay pa. Mukhang di na pantay, ah. Mukhang pantay pa naman. Ayan. So, ganyan siya. So, tututok mo yung point ng compass mo dun sa tinirace natin kanina. Kasi parallel yan eh, no? So, kailangan maging parallel siya doon sa ating pitch. Which is yung gitna ng yung center ng roller. Diba? Diba, gets yung principle, diba? Dali lang siya. Mas nababasahin mo lang yung libro tapos ano lang, susundin mo lang yung instructions, yung mga example doon, gagawin mo din sa papel. Ayan, no? Nakikita nyo yun. Yun. Then now, yung tangent line, no? Kung nalalan sa geometry, tangent line, yun yung nagta-touch doon sa arc na ginawa natin, i-connect lang natin. So, ito yung dulo nun. Or, kung titingnan mo, parallel lang siya nung ating ginawa. So, okay. Ito
Ito yung medyo challenging to, no? Yun. Ayan siya. Ito, nung araw, gagamit talaga ng template dito. Gagamit ka ng template. Para yung arc mo i-circular. Ako kasi freehand lang. Ayan. Pasensyahan nyo na, no? Pero kung kayo kailangan na sakto yan. Ayan. Di naman tangent yung iba, pero tangent po yan, sir. Na circular yan. Okay. Yun. Tapos, meron pa yan, guys. Hindi pa yan. Ito ay kung may tanong dito, sir, paano kung kung inside ang roller follower natin? Walang problema, di ganun din. 'Di ba? Mag-arc ka din dito. Doon sa pitch mo, sa labas naman. Tapos i-connect mo lang. Tapos yun na mismo yung guide nung roller doon sa cam. So same principle, no? Tapos i-highlight na lang natin. So ganun lang yun. Kahit inside follower pa yan, ganun lang. Tutuloy mo lang yung arc mo sa labas. Okay, so ito yung maging itsura ng cam natin, no? Iyan. Pasensya na, sir. Hindi siya perfect kasi mahirap naman talaga. Isang kamay lang gamit ko. Ayan. So, ito yung ating cam. Yan. Sana tinuturo pa to sa college, no? Kasi napapansin ko lang. Parang di na tinuturo to. Kasi di naman topic sa board exam to, eh. Sana mabago yung norm na yun. So, yung green, yun na yung cam. Okay? So, yan siya. So guys, yun nga sabi ko, kung inside follower siya, so yung diameter niyan, yung ginawa natin kanina, igaganon mo pa rin sa labas naman yan, sa labas, no? Same principle, bubuin mo din yun, no? Kasi nalala ko yung makina doon sa bakit kong pagtrabaho, anong mekaniko pa ako, puro ganon, inside follower, no? So, guide, yun yung guide niya. Tapos, yung cam nasa labas. So, parang inukaan yung cam ng guide ng roller, no? So, sana marami kayo natutunan, guys. Sana maging designer kayong lahat. So, see ya!